am Coconut VA HR. Hi, Yang, Executive Assistant and Project Manager. Hi, I'm Aubrey. I am a digital marketing specialist and a social media manager. And hi, I am Ambo, and I am content and graphic designer. Alright, so excited na ba kayong kumain ngayon? Kasi, nako, grabe ang feast natin for today's video. Nakapag-diet ba ang everyone? 1 month na ako nagda-diet. Tagal. 1 month. But anyway, so what we have here is first the lumpia Shanghai. And we also have here the Spaghetti. Spaghetti. Yes. and Chimken. Lechong manok. Hey. so ready na ba? Ready na tayo. Gusto ko Ready tayo. na. Let's go. Let's go. Hey. Nasa corporate ako, Tinanigas I siya, work in an RPO You want- industry, so recruiter talaga ang type ko. That's me. Oh. Ako naman, before remote work, I am a student. So, bago ako mag-dive into finding a career or job, nag-aaral po na si Sal. So, yun. Ikaw? Ako, party go. Full time. Charot lang. Student lang ako dati bago ako mag-BA din. How about you? Yeah. Ako naman, trainer ako sa isang BPO company and also part-time barista ako before. Yes. Yes. Pet Shop de Peligro. So, before ako mag-work sa Coconut VA, mahal ng gatas na anak eh. So, yun yung Pet Shop de Peligro ko. Every 2 weeks, yun talaga, diapers and milk. At saka vaccines na pag baby. Kasi ang mahal, kala mo, ginto yung tinuturok eh. So, yun yung Pet Shop de Peligro. Ako naman, yung Pecho de Peligro moments ko, since naging student ka ako before mag-dive into the remote work, actually everyday naman. Kung sa'yo every week, sa akin naman everyday. Oo, sa akin naman everyday. Kasi hindi naman kami ganun kayamanan. So yung father ko, he's a construction worker. Tapos yung mother ko, siya yung housewife. So talagang kailangan namin i-budget yun for kaming tatlong kids. So, nag-aaral kaming lahat, kaya sobrang hirap ng buhay namin before. In fact, na-share ko to sa isang speech. Nung college ako, graduate ako as valedictorian. So, kasama dun sa address ko is, nung nag-aaral ako, simula elementary hanggang college, ang baon ko lang ay 10 piso maghapon. So, umaga at hapon na yun. Kaya masasabi ko, Pecho de Peligro, kasi yung 10 piso na yun, papambayad mo pa yung project. Eh, noisy pa si Self. So, ang dami kong tantos, kaya ang dami ko kailangan bayaran. Eh, hindi ko kaya mapigilan eh, kasi kaya sobrang daldal ko. So, yun. Ikaw naman. Ako, since student din ako, hindi ko rin afford yung kasi hindi naman din kami ganun kayamanan. Kasi yung father ko, retired soldier siya. Tapos, si mama, government employee. So, wala kaming budget para pang si ante mo gusto mag-arcade, dahil What? siya labang talaga sa sa Benilde pa ako pinag-aral. Buti na lang, matalino si Self. So, scholarship si ante mo. Pero, commute papunta pabalik from Makati. Dahil ang pamasahe around 200 pesos. Ang baon ko 150. Saan nakukuha ng 50 pesos na extra pa? Kain ko pa. So, si ante mo, dahil wais nga siya, for the talented emerald, na-discover ko na kanta-kanta ko. So, sa BGC, kanta-kanta si ante mo, namamali mo si ante mo para may extra pambayad sa Oo, tapos minsan, pag may mga uninteresting person na hahamunin ko yan sa Tekken. Tapos makikipagpustahan ako. Para lang magkaroon ako ng extra money throughout the entire week. Grabe. So, ang pinili mo, hindi diploma o diskarte. Diploma at diskarte. Galing mo, Lord! Grabe. Imaginein mo, kailangan mo i-maintain yung grades mo kasi scholar. Oo. And then, Bawal bumagsak. Kung saan-saan yung mga racket mo, grabe. Talaga. Ikaw naman, Yang.
Wait lang. Mali yung timing, mali yung timing. Mali yung timing. timing. Okay. So, Pecha de Peligro ko. Nung time na yun kasi nung nagwo-work ako sa BPO, I was 17 years old when I started 1 week before I turned 18. Gets mo dahil? Tapos, nakikitira pa ako sa bahay nung family nung boyfriend ko at that time kasi pinalayas ang auntie niya sa mama. Yung mama. So, kahit tumutulong ako sa bills, ganto ganyan. Tapos, pag sweldo na, ang dami kong bibigyan, renta pa, bills pa ng kuryente, ganto ganyan. Umabot talaga sa point na zero yung auntie niya, naglalakad ako from bahay hanggang sa work. Tapos, mga 30 to 45 minutes walk yon. Yes. Kaya, sobrang ako noon, sobrang slim ko noon. Ngayon, hindi na naglalakad yung auntie niyo eh. So, yun. With all our stories and experiences back then sa mga Pecha de Peligro moments natin, we have realized na kailangan nating mag-put pa ng dedication, hard work. Kasi we don't want to stay on that kind of economical status. Correct. So, Talaga. we just continuously dream. And I think perfect siya and relevant siya sa ginagawa natin ngayon, Thanksgiving Totoo dinner. lang. To be grateful with all the blessings and all our hard works na pinutin natin into work. And now we're enjoying all the things. And we're thankful for the food and the gift. Yung nabigay ko sa'yo. Check. Paano ba ako nagsimula ng VA? Naalaman ko yung being a virtual assistant through a friend na nagwo-work din. She was earning, 150K. Hello, laki. Tapos 17K lang ako. Sana all. So, ayun, naghanap ako. Pinakauna ko is agency. So, sobrang liit nung sahod ko nun. Pero, thankful ako doon kasi from that experience na nakuha ko, dumating ako sa Coconut VA. May plug. Yung sa akin naman, nagsimula talaga ako nung kakapanganak ko lang doon sa second ko. Nag-work ako sa corporate, though work from home siya. Syempre mag-hybrid din yun eh, malapit-lapit na. Tapos nung after a year, hindi pa rin ako nag-a-apply sa mga agency. More on lang sa lahat ng work from home, mga online job, yung mga direct clients kasi yun yung nababasa ko, di ba? So nung na-juntis ako sa second ko, sabi ko hindi na pwede. Buntis na ako, naglalakad pa ako sa Makati, nakabas pa ako. Dahil ipit na ako. Oo. So sabi ko nung nakita ko ulit yung Coconut VA na sa LinkedIn, sabi ko, this is it. I'ma make my intro bed. So, ayun. Yun na. Tapos nagulat ako biglang, ay, may email. Ay, ako doon sa recruiter. Ay, Ikaw naman. Ako, never ko kasi talaga nakita yung sarili ko nag-work sa office. Like, even before, nung nagsa-study pa lang ako, never ko nakita yung sarili ko na on a desk, tapos parang, on an office culture ba. Tapos parang, nung na-realize ko na there must be some way na hindi ako mag-a-abroad, pero mag-earn ako ng malaki, enough to provide for my family, nang nasa bahay lang ako or hindi ako umaalis sa bahay, hindi ako ngarag, kumbaga. So, nag-research ako, tapos nagtanong-tanong din ako sa mga friends ko, sa mga relatives ko, kung merong nag-DBA or nag-work online. And thankfully, meron ako mga kakilalang work online, work as a VA, and then nung unang try ko, talagang 10-10 yung ina-apply ako every day. Tapos meron pang wala pa akong portfolio doon. So, ang ginagawa ko, yung cellphone ko, ginagano ko, ito po yung Canva design ko. Nagaganon ako. So, habang ka-video call ko, tapos yung laptop ko nun sira-sira pa. Kasi parang pandemic time na nun. So, no way of buying a laptop outside. So, parang talagang ganun lang ako. Tapos, until merong may sumubok sa akin, nagka-work experience na ako, and then nakita ko yung Coconut VA, bago pa lang siya,
nag-join ako. And thankfully, na natanggap ako. Grabe. Pero same din tayo kasi ako, parang I am someone na mas gusto ko na may own work schedule ako. Gusto ko mas flexible. Kasi back then, talagang into creatives na ako. So, ang unang-una kong inaral is yung graphic design. Tapos katulad mo na medyo pa-dinosaur na yung laptop. Ako din. Pa-dinosaur na yung laptop ko. Ano pa yung Intel Celeron. Tapos, if I can remember, hindi mo kailangan ng kape. Hindi ako nagkakape ng dati. Kasi yung keyboard niya, may ground. Legit talaga. Nagising pala. Ikaw nang hiram ng laptop ng dati, kaklase ko. Tansik talaga siya. For the alarm clock. Ganon. So yun, kaya talagang kaya kong gumising buong gabi para lang dun sa ginagawa kong project. So ganun ako Ikaw ba naman nagsimula. And doon din ako nag-start mag-view. Kaya sobrang sa akin nun, sobrang sentimental sa akin ng laptop na yan. Hanggang ngayon, kahit hindi na siya nagagamit, nandun pa rin siya sa cabinet Ako ko. hindi. Ganon, di ba? Memorabilia. Tapos yun, nagsa-start ako ng paggagawa ng mga projects, mga project-based. And then hanggang sa na-refer ako as a graphic designer sa isang UAE travel agency, UAE-based travel agency. And then, nung pandemic, naging part ako ng isang virtual assistant community. And doon in-introduce sa akin yung Coconut VA naman. And then, ayun, and the rest is history. Ayun, and I'm very grateful sa opportunity to actually work from anywhere and work anytime. Na hindi tayo nalalak dun sa office desk lang. Diba? Ayun. Correct.